Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toys. Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Biyernes Santo po ngayon. Sa English po, Good Friday. Parang ang layo ng translation, ano? Kasi dapat kung Biyernes Santo, dapat Friday Saint o kaya Saint Friday. Pero sa English po ay Good Friday. Okay. Pwede na rin kasi yung Saint Good yun eh. So, Good Friday. Saint Friday. Okay na yun. Basta, ngayon po ay Biyernes Santo at ito, pag-usapan lang natin itong usapang Judas. Napapanahon po itong usaping Judas. Kasi may nagsasabi po na Judas daw si PBBM. At kahit si Amy Marcos sinasabi na nagsisisi siya at humingi siya ng tawad sa mga Duterte dahil sa ginawa ni PBBM. Pero sino ba talaga ang Judas? Sino ba talaga ang na dapat ikumpara kay Judas Iscariote? Magandang usapan yan mga kababayan kasi nga po ngayon po ay Biyernes Santo. Pero bago natin pag-usapan yung mga Judas-Judas na yan, pag-usapan muna natin ay good news mga kababayan. Alright. Good news. Ito po, good news. Ito. Ang mga barko ng Pilipinas ay palulusutin po sa Strait of Hormuz. Ayan mga kababayan. Tiniyak ng Iran sa Pilipinas na ligtas at padadaanin nila mga Philippine flagged vessels sa Strait of Hormuz. Napagkasunduan ito matapos ang pag-uusap ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Mahalaga ito upang matiyak ang supply ng enerhiya at kaligtasan ng mga Pilipinong seafarers sa gitna ng tensyon sa riyon. Ayan mga kababayan, congratulations! Ito po yung ayaw ni Sara Duterte. Ito po yung ayaw ni Gloria Macapagal Arroyo. Ito po yung ayaw ng mga DDS. Kasi mas gusto nila magkaroon ng krisis sa Pilipinas. Kayo mga DDS na naghihirap, alam nyo ba na mas gusto ng mga DDS na talagang magtuloy-tuloy ang pagbagsak ng ating ekonomiya at patuloy ang krisis dito sa ating bansa? Alam niyo kung bakit nila gusto? Kasi nga, sa pamamagitan nito, magagamit nila ito para siraan ang gobyerno. Sabihin nila, palpak ang gobyerno, walang ginagawa ang gobyerno sa panahon ng krisis, inuuna ang politika, inuuna ang impeachment. So, mas gusto nila na magkaroon ng krisis sa Pilipinas. Ang Pangulong Bongbong Marcos hindi naman titigil hanggat hindi nasusolve ang problema. Kung matatandaan ninyo, nung nakarang araw ay kinausap ng Presidente Bongbong Marcos ang ambasador ng Iran sa Pilipinas. At ito, katatapos pa lang mag-usap ni Foreign Affairs Secretary Lazaro at Foreign Minister ng Iran na si Araghchi. At ito na nga po na pagkasunduan, sinigurado tiniyak ng bansang Iran na magiging ligtas ang Filipino flag vessel sa Strait of Hormuz kapag ito'y dumaan at may bit-bit na mga langis. Mga DDS, iyakan na. Iyakan na kayo mga DDS. Ito pa, good news. Mga kababayan, according to Publicus Asia First Quarter Survey, ang ratings mo ni Sara Duterte ay nagkaroon ng big drop. Okay? 6 points ang binagsak ng ratings si Sara Duterte from 34% in the fourth quarter of 2025. Ang nangyari, ngayon pong first quarter ng 2026, bumagsak po ito sa 28%. At ang big surprise mga kababayan, bumababa po ang numbers dyan po sa Visayas. Kasi alam naman natin, sinasabi ng mga didilis na hawak nila ang Visayas at Mindanao.
Pero sa survey po ng publiko sa Asia mga kababayan, bumagsak po ang numero ni Sara Duterte dyan po sa Visayas. At sabi ni Palsis, hindi po ito biglang, kumbaga ay bumagsak lang, deep. Ito po ay crack. Okay, hindi po yung biglang bumagsak lang, kundi pagbagsak, may crack po na nangyari. At mapapansin niyo mga kababayan, ang crack po lumalaki yan. Lumalaki po yung crack. Habang tumatagal, lumalaki. Okay? So, ibig sabihin, Visayas is moving, mga kababayan. Kaya, ang sabi rito, ang mga oposisyon dapat kumilos na. Kunin ang Visayas. Kunin ang Visayas dahil bumabagsak na ang popularidad ni Sara Duterte dyan sa Visayas. At dapat gawin, drive turnout and own the accountability narrative to take 20 to 28. Ayan mga kababayan. So meron pong ditong hashtag LaVeritePH. We are Laverite. Laverite ba yan? Laverite? Okay lang yan. At hashtag Visayas is key. Kapag nakakuha Visayas ng oposisyon, halimbawa lang sino ba ang napupusuan ng mga oposisyon? Sabihin natin Leni Robredo. Kapag nakuha ang Visayas, tapos ang laban. Ganun lang po yung kasimple yun. Kung sakali makatakbo si Sara Duterte, halimbawa lang, tapos ang laban. Bagsak si Sara Duterte kapag nakuha ang Visayas sapagkat ayon nga po dito sa survey, bumababa po. May dip, may decline. At ang matindi ito mga kababayan, merong crack. So habang lumalaki ang crack, talagang bubulusok pababa etong rating si Sara Duterte. Kaya good news po ito mga kababayan, doon sa mga ayaw maging presidente si Sara Duterte. Pero iyak to mga kababayan. Ito ay malaking kalungkutan. At sigurado iyakan ng mga DDS tolits. Okay, yan po yung good news. Ngayon, pag-usapan naman natin itong pinagsasabi ni Guanzon. Ito si Buang. Na tinatakwil ng mga DDS, mga kababayan. Ito po yung dikit na dikit kay Sara Duterte. Pero itinatakwil mismo ng mga kasamahan niya doon. Yung mga DDS. Meron siyang post Sabi niya, Bongbong Marcos, pwede ka bang gumanap na hudas sa sinakulo? Parang sinasabi niya na hudas itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sino kaya ang hudas? Sino kaya ang mas mukhang hudas? Sino ba ang nagudas sa kakamping? Sino ba ang nagudas sa mga dilawan? Sino ba ang nagudas sa kanilang party list? Di ba itong matapobreng ito? Di ba? Dati sumusuporta kay Leni Robredo, ngayon kung sumusuporta na kay Sara Duterte, kapit kay Sara Duterte, akala naman niya mananalo siya. Ito talaga sinabi naman talaga niya na talaga hindi siya makamarcos. Sinabi niya hindi siya makamarcos. So wala naman pakialam ang mga tao kung hindi ka makamarcos eh. Diba pakialam siya yun ng mga loyalista. Sino ka ba? Baka kayo si Claire Castro, hindi ka manalo pag tumakbo nga senator si Claire Castro eh. Baka mas marami pa siya makuha ang boto kaysa sa iyo eh. Mator ni Rowena Guanzon. Kasi unang-una, ito lang naman napakasimple. Hindi ka pa nga senador, mayabang ka na. Hindi ka pa senador, matapobre ka na. Mas lalo na kapag naging senador ka. Wala makakalapit sa'yo. Baka sapakin mo. Baka murahin mo lang. Sinasabi ngayon ni Rowena Guanzon na hudas daw itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba ang hudas? Patingnan natin ito. Merong sinasabi si Maharluka. Sino ba ang hudas? Pakinggan natin itong sinasabi ni Maharluka. Magpapalin lang kasi ginagamit ang mga Duterte dito. Malupit ang laban natin mga kababayan. Even within our group, may laban. Kasi ganito talaga ang realidad. Hanggat hindi napupuksa ang mga demonyo, hindi matatapos ang laban natin. Tingnan natin to. Ang hassle, si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Ang iyak pa niya, labas sa ilong. Di ba alam niya yung iyak? Si Presidente, nandito. Ay, narinig nyo to sa
naririnig nyo doon sa telepono ni Maharlika ay si Aimee. Si Manang Aimee. So dapat, ang dami kong pagsisisi. Pero naisip ko rin, Pero sa totoo lang, kinakausap ko si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo. naisip ko pa nung kinakausap ko si BP noon noong 2021, wala siyang kabalak-balak sa pagtakbo. Mga kababayan, lahat ito ka dyan. Narinig mo nyo ba na nag-sorry si Amy Marcos sa inyo? Sa taong bayan na niloko niya? Mamaya, ano pa sinabi ng bruwa? Para sa national, rehistro na siya para may in. At nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national, nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, Sinabi ko sa... dapat biguin ang napakarami na Iyak-iyak po, tangina. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo, huwag mong biguin ang mga Pilipinong napakarami. Napakarami na ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago. Takainan na to, no? sinimulan Parang ng amo mo. yung mga acting katulad kay Virus na parang kulang talaga sila sa Chorvanes. You can't disappoint us. Maraming umaasa. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Yung tanging asa ng nakaraan. Ikaw lang ang tanging pag-asa. Eh dapat presidente pinatakbo mo kay Inday. Hindi yung adik mong kapatid. Dapat ang pinush mo, si Inday ang presidente, si Bangag ang vice president, o hindi mo na siya pinatakbo. Dapat noon pa lang, hindi ka namin titigilan. Kahit ano pang gamit mo, lalo na ako. Dahil 2015, sinuportahan ko ang pamilya mong Bangag. Okay? Kaso, maaga pa lang, bago pa umupo, nalaman kong mga abnormal pala kayo at mga tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ka nga nag-sorry sa taong bayan. Puro Inday Sara, sorry kaluluo, yung mga Duterte, chuchu-chuchu, Alpo, mga ganyan. Sabi niya, Ikalawa? Siguro kung anong mangyayari. Ano mo, yung pamilya ko, hindi tayo hindi ko sigurado. naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyura. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi naman natin iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, ang babalo. Pangalan, talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika. Hindi aping-api ang pamilya ng mga Duterte. Ang aping-api ang bawat Pilipino na pinagnakawan nyo noon magpahanggang ngayon ng mga kapatid ng pamilya mong mga demonyo. Yes, kung meron pang may lagpas sa demonyo, yun yung pamilya mo, Amy Marcos. Huwag ka magpanggap. Okay, so yan mga kababayan. Yan po si Maharlika. Isa rin itong bangag to eh. So para sa kanya, itong sinasabi ni Amy Marcos ay kaplastikan, kadramahan, yung may paiyak-iyak pa na wala naman luha. So ang sinasabi ni Maharlika, ang hudas, mga kababayan, ay hindi po si Presidente Marcos. Ang hudas po si Aimee, si Manang Aimee. At ito mga kababayan, bibihira mangyari na sa sangayunan ni Banatbay itong si Maharlika kasi although para silang mga ngayon, supporter ni Duterte, DDS na parehas, hindi ito magkasundo. Si parehas mataas ang ihi na itong mga to eh. Nagpapagalingan na itong mga tulonggis na to eh. Ito naman ang kanya nga sinasabi kay Amy Marcos. Alam mo, real talk lang ha, Senator Aimee. Napanood ko yung video mo, humihingi ka ng tawad sa mga Duterte at kahit po sa taong bayan dahil sa ginagawa ng iyong kapatid. Since tayo naman ngayon ay mag-celebrate ng Semana Santa o yung forgiveness, pinapatawad ka na ng taong bayan. Katingin ko. Hindi pa. Ikaw naman, ginamit mo na naman taong bayan. Hindi. Kahit yung mga loyalista hindi pa pinapatawad si Aimee sigurado kasi nga dahil nga sa pag-traitor niya mismo sa kanyang kapatid. Di ba? Sa ginawa mong paghingi ng tulong kay VP Sara Duterte para manalo yung kapatid mo. Kung pinapatawad ka man ng taong bayan, ang sigurado ako, hindi namin makakalimutan. Ikaw ang isang dahilan kung bakit nagkakilala yung kapatid mo at si VP Sara Duterte. Ngayon, hindi porket pinatawad ka na namin o pinatawad ka na ng ibang tao, ay makakalimutan ng iyong ginawa. So kung talagang ikaw ay sincere sa iyong pagiging ng tawad sa mga Duterte at sa taong bayan, kailangan samahan mo ito ng aksyon. Ano ibig sabihin? Simpleng-simple lang. Lubayan mo na si VP Sara Duterte. Dahil nakakasira talaga ang mga Marcos
sa bayan na ito at kay VP Sara Duterte. So please lang, huwag ka nang siksik ng siksik sa mga Duterte. Lumayo ka na sa mga Duterte. Ha? Kasi hindi natanggap ng taong bayan ang another Marcos. Kung sisiksik ka pa kay VP Sara Duterte, makakasira ka sa kanyang team sa darating na eleksyon. So huwag ka nang sumiksik pa. Parang awa mo na. Kung talagang humihingi ka ng tawad, parang awa mo na. Huwag ka nang sumiksik sa mga Duterte. Lubayan mo na si VP Sara Duterte. Tama na ang panggagamit mo sa kanya. Please lang, layo na. Huwag nang masyado politiko. Kung talagang nagsisisi ka, lumayo ka na kay VP Sara Duterte. Sukang-suka na kami sa mga Marcos. Kahit kapatid ka lang o iba ka, sabi mo, nakakasuka na kayo, parang awa. Okay, so yan mga kababayan. So, sukang-suka na raw si Banat Bay kay Amy Marcos. Ayan po. So, ibig sabihin, biro yung mabibihira magkaisa si Maharlika at itong si sabi nga yun ba, Bayot Bay daw. O Bayad Bay. O si Banat Bay mga kababayan, talagang gusto talagang palayasin na si Amy Marcos at wag na sanang magdidedicate kay Sara Duterte. Ganon din kay Rowena Guanzon. Na kung saan, sabi ni Topacio, huwag ka na dikit kay Sara Duterte, ginagamit mo lang naman eh. Sa totoo lang, isa kang oportunista, isa kang manggagamit. So, parehas. Itong dalawang mangga, dalawa na yung mangga mga kababayan. Si Amy at itong si Guanzon, mga mangga. Kaya itinatakwil sila ng mga DDS. So, sino ngayon ang Judas? Sino ngayon ang Judas? Judas ba ang presidente na kung saan ginagawa ang paraan para makaraos tayo dito sa krisis na kinaharap ng ating bansa? O sino ba talaga ang Judas na mangga? Yung dalawang mangga. Mangga 1, mangga 2. Ayan po yung dalawa. Mangga 1, mangga 2. Na kayo ngayon ay talaga namang itinatakwil, isinusuka ng mga DDS. Yung dalawang grupo, dalawang paksyon ng DDS ay talagang ayaw kay Amy Marcos. Kaya kung ako kay Amy Marcos, habang ngayon ay Semana Santa, magbalik loob ka sa iyong pamilya. Magbalik loob ka sa iyong totoong pamilya. Hindi mo pamilya ang mga Duterte. Dahil mismo sila ay itinatakwil ka na, isinusuka ka na. Ikaw din, Guanzon, magsisi ka na. Kasi sobrang dikit mo kay Sara Duterte, sinasabi ni Topacio na hindi ka karapat-dapat dyan. Dahil peke ka. Dati sinisiraan mo Sara Duterte, ngayon dumidikit-dikit ka. Kaya nga, isa pa, hindi ka inimbitahan doon sa lunch. Nakakahiya mga kababayan. Hindi inimbitahan, itong si Guanzon, nag-try daw pumasok, hindi pinapasok. Kawawang nilalang. So, kawawang nilalang, ito si Guanzon, at ito naman si Amy, sinusuka na ng mga DDS. So, ayan po mga kababayan ang usapang Judas na akmang-akma sa panahon ng Semana Santa, lalong-lalo na ngayon, Biyernes Santo. Kaya, Manang Amy at Rowena Guanzon, siguro napapanahon na magkaroon kayo ng reflection sa inyong mga sarili. Kayo, retreat. Tingnan ninyo yung pinagagawa ninyo. Kasi, umalis kayo, may tinidor kayong grupo, pumunta kayo sa isang grupo na hindi naman kayo tinatanggap. Na isinusuka kayo. So, pinakamaganda siguro ay bumalik kayo doon sa dati. Suportahan nyo na lang yung mga dati yung mga kasamahan. Pero mukhang wala na kayong babalikan eh. Sa tingin ko mukhang wala na kayong babalikan. At magmumukha na lang kayong mga engot. At magiging alone. Mag-iisa na lang kayo. Nakakalungkot yun. Meron ka dating grupo, sumama ka sa kabilang grupo, hindi ka pinansin, hindi ka tinanggap, sinusuka ka. Ngayon, makakabalik ka ba? Ay, pwede. Dahil ang Panginoon, mapagpatawad. Si Lord yun. Yung mga tao. Diba? Nakatandaan niyo may alibughang anak? Yung umalis sa tatay niya. Kinuha yung mana. Pagkatapos nun, ginastos, sinubos yung pera niya at wala na siya makain. Ang kinakain niya na ay pagkain ng baboy. Pagkain ng mga hayop.
Sabi niya, babalik ako sa ama ko at hihingi ako ng tawad. Pagbalik niya, malayo pa lang, sinalubong na siya ng tatay niya. Ganon po ang Panginoon. Ganon po magpatawad ang Panginoon. Kaya lang, yung mga tinraidor ni Romena Gonzon at tinraidor ni Amy, hindi ko lang alam kung ganon. Depende na po sa tao yan. Pero mas maganda, maging mapagpatawad tayo. Kasi nga kung paano tayo pinatawad ng Diyos, sana magpatawaran din tayo. Pero hindi ko sinasabi na gawin nyo yun. Bahala kayo. Patatawarin ninyo. Nasa sa inyo po yan. May personal po kayong mga karapatan. Kung ayaw niyong tanggapin, yung mga naghudas, bumalik, itong mga naghudas, nasa sa inyo po yun. Pero ang pangaral po ng Biblia, maging mapagpatawad po tayong lahat. Sabi nga ni Banagbay, pinapatawad ka na namin, pero hindi namin yan makakalimutan. Hindi po ganun ng Diyos. Ganun ng tao. Hindi kayo patawarin kita, pero hindi ko yan makakalimutan. Pero ang Diyos, kapag nagpatawad, erase lahat yan. Erase lahat yan. Ayan, nangaral na naman si Pastor BMT. Nangaral na naman si Pastor BMT. So ayan po mga kababayan ang ating update. Usapang Judas. Sino ba talaga ang Judas? Alam niyo na kung sino. At kung bumalik man, itong mga nagtraidor, hindi ko alam kung patatawarin ninyo o bibigyan ng pagkakataon makabalik dyan sa inyong mga grupo. Alright, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pa pong updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.